Hi guys! Welcome back to my vlog at Juresa Vallesta Vlogs. For today's video ay meron naman tayong ayusin na buhok guys na parang wala ng pag-asa. Pero with the magic hands ni Juresa ay maayos natin to. So actually guys, yung history ng kanyang buhok guys ay niriband natin ito last February. So, yan na po yung naging resulta ng ganyang buhok, guys. Tumubo na yung regrowth parts na more than 7 centimeters. So, actually, ako yung may gawa niyan, guys, ha. So, yung hair niya, sino nakaalala dito nung last February niriban natin na sobrang sunog, sobrang dami, frizzy. Pero yan na yung naging resulta niya, guys, so. Maganda pa rin naman, no? 'Di ba? So, ayan. At yung paghawak ko ng kanyang buhok last time, sobra talagang sunog, sobrang dry, damaged hair na. So, kung meron kayong na-remember last time nung February na niriban ko na sobrang sunog, sobrang dry, frizzy, dahil sa kaka-bleach, kakakulay, tas niriban natin. So, yan na po yung naging outcome niya, guys, after 7 months. So, 7 centimeters na rin yung tinubo ng kanyang hair regrowth parts. So, ayan guys, yan na po yung naging outcome niya. So, yung gagawin natin, magro-rootings ribbon tayo. Yung roots na naman yung i-ribbon natin dahil pupunta sila ng Davao. So, kailangan maganda daw yung hair niya. At look at that hair, yung sa dulo niya, tingnan mo. So, hindi pa rin siya na as in nasira na talagang sunog na sunog. Ayan, maganda pa rin yung kanyang end parts. So, 7 centimeter yung tinubo nga ng kanyang hair, guys. So, 7 months. So, every month kasi is 1 centimeter yung tinutubo ng ating hair. So, mag-start tayo, mag-treatment muna tayo sa kanyang hair, guys, bago tayo mag-rebond. So, ganun talaga ako, guys. Nag-treatment muna ako bago ako mag-rebond. So, yung gagamitin nating gamot ay itong Icon from Handel. So, milk rebonding po siya. May 1 tsaka 2. So, actually, naglagay na tayo sa ating cup ng number 1. Tapos, naglagay na rin tayo ng pang-treatment. So, ginamit natin Keragloss Brazilian Blowout. So, ito talaga yung pinaka-techniques ko sa lahat na lagi ko talagang sinishare at maraming nagpapasalamat dito dahil nakuha na nila yung techniques ko at secret ko. So, ayan na mga me. Actually, talaga, sinishare ko talaga to guys para wala nang masirang hair sa buong mundo. Wala nang masunog na buhok na hair. Kasi ito yung pang bond protector na pangmalakasan natin na ginagawa every time na meron tayong client na ganito kangarag ang hair, guys. Talagang effective siya at mula Luzon, Visayas at Mindanao at kahit sa ibang bansa ay ginagaya na rin nila ang aking techniques. So, ayan mga mi, nag-a-apply na tayo ng Brazilian blowout. Ipa-Brazilian blowout muna natin para maganda yung outcome at hindi mag-brittle. So, actually, yan talaga yung pinaka-techniques ko na na-discover ko noong 2017 at talagang shinare ko sa inyo yung techniques na to para malaman ninyo. So, alam nyo ba guys, nalulungkot nga ako minsan kung bakit, sabi ko, bakit ko kaya shinare yung ganitong techniques? Pero hindi dapat ako malungkot kasi nga ipinagkaloob ni Lord sa akin to, guys, no. So, dapat share your blessings, sabi nga nila, share your knowledge, na walang kaakibat na kapalit na anuman. Dahil mas lalo kang ibibless ni Lord kapag sinishare mo yung knowledge to everyone, lalo na yung mga beginners dyan, lalo na yung laging nakasubaybay sa mga vlogs ko. Thank you sa inyong support, guys, para to sa inyong video na to. So, ito yung pinaka-tips and ideas na sinishare ko talaga sa inyo, guys. At hindi nyo pagsisisihan dahil marami nang nakatry niyan at talagang effective yung techniques na yan para hindi masunog, masira yung may bleach, may kulay, yung may mga rebonded na previous. So, after that, sinuklay muna natin. Minabad muna natin siya ng 5 to 10 minutes bago tayo mag-apply ng rebonding cream number 1.
So guys, please subscribe my YouTube channel naman no, or follow my page. At syempre, meron din akong FB account, Jereza R. Ballesta. Search nyo lang ako at pwede kayong mag-PM doon, pwede kayong magtanong doon, at willing na willing ko naman kayo sasagutin pag hindi naman ako busy, guys. So actually, busy talaga ako na tao kasi hindi lang buhok yung hinahawakan ko. Gumagawa rin ako ng nails, ng lashes, ng kung ano-ano pang mga techniques or kung ano-ano pang mga racket. Nagme-makeup din ako, nagpuputs pa, nagpi-facial po. So, yan yung mga trabaho ko sa salon, guys. So, hindi lang kung walang buhok, pag merong magpapalashes, lashes ako. Pag walang buhok, pag merong magpapanails or gel polish or extension, go ako sa nail extensions. Pero pag wala na namang clients sa mga ganyan, pag may nag-PM sa akin magpa-facial, go pa rin ako. Pag meron na naman magpapagupit, magpapamakeup, so yung mga racket-racket na yan, guys, dapat alam nyo din. Dahil hindi lang reband yung alam nyo, dapat alam nyo rin yung mga alam nyo rin yung mga gawa na yan kasi yan yung magbibigay sa inyo ng extra income. So anyway guys, nag-a-apply na tayo ng ating number 1. Lagi ko talagang pinapaalala sa inyo guys na wag yung ilalagay sa anit ang number 1. Dahil kung ano yung mangyayari sa buhok ni client, naku, let's go nyo yan dahil makakalbo yan. So, wag nyo ilalagay yung number 1 sa anit. Ilang beses kong sinasabi sa inyo. Ayan, pinapagalitan ko na kayo. Hindi, joke lang. Siyempre, talagang makinig kayo sa akin dahil para rin naman sa inyo. Para hindi kayo makakalbo. Naku, meron akong nakitang isa sa group ng mga hair. Yung buhok talaga ni client. May nag-reband sa kanya as in yung dito sa may frontal fringe area niya guys. Yung nangyari talagang putol, lahat dyan putol, kalbo talaga as in panot. So yung ginawa, pinabarangay siya ng client niya. So yun, talagang iwasan niyo yun kasi nga nagpa-practice pa lang siya ng mag-reband nang hindi niya alam. So sinagad niya sa anit yung number 1, yung nangyari, yun, nakalbo. So iwasan niyo talaga yan. Talagang makinig kayo sa akin dahil totoo to. Pero ever since naman, simula nag-reband ako, hindi ko naman nakatry na nakalbo yung client ko eh. So, ayan guys, binababa na natin siya ng 1 hour. So, yung root parts lang yun nilagyan natin. Hindi natin nilagyan yung mga damage, breakage, mga frizzy hair niya. Dahil pag nilagyan mo pa yan, wala na yan. Sunog na yan, putol na yan. Pero, hindi yan mangyayari guys dahil meron na yan protection ng Brazilian eh. Or ng treatment. So, ayan, meron din ako nire-reband isa. Ay, nako, ang hirap ng trabaho kung multitasking na naman ginagawa. Sasakit naman ang ulo ko nito, guys. So, actually, guys, after 1 hour, so, ayan, spray lang tayo ng water. Tingnan yung mukha ko dyan. Ano nangyari dyan? Parang stress na yung lola ko. Lola nyo. Ay, lola ko. Lola mo. Ay, hindi, joke lang, guys. So, ayan, spray nyo lang ng water. So, look at her hairs. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-strand testing kung luto na. So, may 3 ways of strand testing. First, ay knot testing. Or first, strand testing. Tapos, comb testing. So, yan, kinakam ko na. Actually, pag kinakam ko siya, nagra-rubberize. Ibig sabihin, luto na siya within 1 hour. So, pag nakikita niyo na umuunat na siya, nagra-rubberize na siya, at ayan, kita nyo, ayan o, yan, nagra-rubberize na nga yung kanyang hair. So, pwede na siyang banlawan. So, susuklayin muna natin para mas scattered yung gamot sa dulo. Kasi nga, na-expired na yung gamot na number 1 nung last na niriban natin. So, ayan, tingnan nyo. Pag nakikita yung una, kita nyo ba? Hindi makikita, no? Maliit kasi yung strand. So, ayan. So, mag-nut testing na naman tayo. So, pag nag-open na yung ninut natin, ibig sabihin, hilaw yun. Pero pag nag-close na siya, ibig sabihin, luto na yun. So, kailangan nyo na talagang banlawan. So, within 1 hour natin binabad yung kanyang hair guys at naluto na nga yung kanyang hair guys. So, ganyan ako mag-nut testing
i-roll nyo ng kamay nyo, tapos ibabind nyo siya. So, luto na siya. So, ito naman, cam testing na naman tayo. Yan. Kita mo, nakikita nyo nagre-rubberize na yung kanyang nape bottom area. Ibig sabihin, luto na talaga siya. So, need na natin talaga siyang banlawan. Huwag nyo papatagalin. Banlawan nyo agad, mga mi. So, pagpasensya nyo na ako, guys. Talagang, it's already 10 p.m. na in the evening at nagvo-voice record pa rin tayo dito. So, ganyan ako kasipag voice over at mag-upload ng mga videos at gumawa ng mga videos para sa inyo. So, actually, kanina meron akong niriband. Tapos, isang niriband, isang hinighlights, 3 kinulayan. Sobrang pagod na pagod ako. Pero, ayan o, nagvo-voice over pa rin ako para sa inyo, guys. So, stress na talaga yung lola nyo. Pero, makikita nyo naman, hindi nyo masiguro nakikita sa mukha ko na stress ako. Pero, alam nyo, stress na talaga yan. Dahil may pagdating sa bahay, may baby pa. May mga high house chore pa na gagawin, 'di ba? So, ganyan kasipag si Jeresa, guys. So, hindi ganun kadali maging ako. Biruin mo, pagdating sa bahay, baby, papadedi ka sa baby. So, ayan, kakain. Pero actually, yung partner ko yung nagluluto, tapos kakain na lang ako. I'm thankful pa rin, guys. So, within 1 hour, binalawan na natin. Tapos, pinatuyo na po natin. So, yan na po yung naging outcome. Nakikita niyo putol na yan. So, humubo na yan, guys. Dahil dinaanan yan ng bleaching. So, 180 and 180 pala. Puro 180 lahat. So, ayun, nagpa-plancha na po tayo, guys. So, actually, yung nangyari kasi sa buhok ni Madam, bali, 3 times ko na giriban siya. So, sa nung una-una, 2021, giriban na ko siya. Pero hindi ganyan ka-bleach. So, 2021, nagpariban siya sa akin. Then, after 6 months, nagpa-bleach po siya. So, yung nangyari, guys, yung niriban ko, nang giputol yun. Dahil nagpa-bleach siya sa iba, hindi siya nagpagawa sa akin. Kasi ayaw ko nga i-bleach yung kanyang buhok. Talagang gusto niya talaga magpa-bleach. Pero siya, iba siya nagpa-bleach. So, nangyari, bumalik siya sa akin. Gusto na niya magpa-riban. So, niriban ko yung growth parts niya. Pero yung sa dulo niya talaga, sirang-sira na talaga, guys. Hindi na talaga mare-recover. Pero nga, dahil may magic hands tayo at meron tayong mga product na talagang compatible sa kanyang hair. So, yun yung ginawa ko. So, yun na yung nakita nyo kanina na parts na yung sa dulo na, yan na yung naging outcome niya. So, after 3 hours and 30 minutes na pagpa-plancha, yan na po. So, meron din siyang mga uban, guys. So, yan na po yung naging outcome niya. Wala na yung mga kulot-kulot na kinky na pansit canton na hair niya, guys. So, look at that. 3 hours and 30 minutes. Sobrang tagal nun na. Nakatayo lang din naman ako. At syempre, minsan naupo-upo naman ako, guys. So, yan, may mga uban. So, gagawin natin, magkukulay na po tayo. Diretso na po tayo kulay. Hindi na muna tayo mag-R2. Diretso kulay. Saka na natin laglagyan ng number 2 mamaya. Pagkatapos natin magkulay at isasabay natin banlaw mamaya. So, hindi ako magagamit ng R2 ng handle. So, ayan yung mga kinulay ko, guys. 9.91, tapos 2.0. Konti na 2.0 lang nilagay ko para sa may uban. Tapos, 6% oxidizing cream. So, pagpasensya nyo na. Napapaos na ako sa kaka-voice over. So, yan yung mga techniques ko, guys, ha. Pinapakita ko sa inyo dyan, talagang harap-harapan kong pinapakita sa inyo dyan yung mga techniques ko sa pagkukulay, guys. So, bakit nga pa ginaganyan ko? Inuuna ko muna yung outer layer para yung mga outer space or outer layer ng kanyang hair ay mauuna ng maluto at hindi na mahuhuli. So, ayan. Dito tayo sa may frontal side kasi mas maraming ubang dito sa frontal side, eh. So, kinukulayan na natin. Yung rooting parts lang, kinulayan muna natin. Saka na natin itutone down yung mga
previous niya na kulay na may bleach. Ayan, no, kita pa nga yung mga putol-putol dyan, no, humaba na siya. So, ayan guys, nagkukulay. Massage lang natin para masaturate ng hair yung colorant na ina-apply natin sa kanya hair. So, minix lang natin yung 9.91 tapos 20. So, kapag may mga uban yung client nyo, huwag kayong makalimot na maglagay kayo ng 2.0 sa kahit anong colorant. Pag meron lang uban, yes. Kapag gusto nila mga lighter na color, maglagay kayo ng 2.0. Konting patak lang guys, huwag nyo kakalimutan yan. Dahil kapag puro lighter lang tapos walang 2.0, may uban pa rin siya. So, may mga techniques na naman akong sinishare sa inyo dyan. So, ayan. Na-applyan na natin. So, ayan. After 45 minutes, tinone down natin ang colorant na natira sa kanya. Tapos, babanlawan na natin nitong sealer or number 2 ng U-Collagen. Hindi number 2 ng handle yung ginamit natin. Ito yung number 2 ng U-Collagen. So, apply lang natin, massage. So, sobrang lambot niyan guys. Sobrang ganda talaga niyan. Alam mo ba kung magkano yan? Sobrang mahal niyan. Pangpatibay at pangpaganda talaga. At shiny ng hair. Yan, massage na lang. Tapos, within 5 to 10 minutes na massage, banlawan nyo na po siya. Pwede naman kung wala kayong U-Collagen, number 2 ng rebonding na gagamitin nyo. Dapat 5 to 10 minutes yung massage nyo. Then, charan, yan na po, nabanlawan na po natin maigi yung kanyang buhok. Then, after that, ay i-blower na natin. At yan, papakita ko sa inyo dito yung pinaka-result niya, guys. So, papatuyin lang natin. Actually, medium heat blower lang yung ginamit ko. Hindi masyadong mainit. Pwede rin namang cold blower yung gagamitin nyo, guys. Pero mas maganda yung cold blower kasi maganda yung resulta ng tuyo niya guys. Hindi siya dry, hindi siya fluffy, hindi siya parang dehydrated tingnan. So para siyang lumoy tingnan ba, parang kung masasabi sa mga Cebuano, lumoy ka na bang humok. So humok, shiny or smooth ba. So, ayan, pinapatuyo lang natin siya, guys. Papakita lang natin sa inyo yung pinaka-after wash niya. Kayo na lang din bahala humusga, guys, kung ano yung magiging outcome. At tatanggapin naman natin yung mga constructive criticism ninyo. So, look at her hair, guys. So, tingnan nyo. So, yan na po yung after wash ng number 2, guys. Yan na po talaga lalabas after 3 days na maliligo siya. Nakikita niyo talaga, nandyan pa rin yung damaged hair niya, no? Pero, okay lang kasi na talagang meron din changes na nangyari sa kanyang buhok. Yan na po yung naging outcome niya after Brazilian. So, yan na po yung naging resulta ng kanyang hair, guys. So, thank you for watching and God bless you all. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Please follow my page na rin po. So, nakikita yung video kanina. Yung before niya, guys. So, kayo na lang din bahala mag-judge at tatanggapin natin. Pero, pinakita ko na talaga yung resulta dyan, no? May pinagbago yung kanyang buhok. Tapos, yung growth parts niya, nawala na yung mga kulot-kulot, kinky-kinky. Tapos, yung end parts niya, guys, naging maganda na rin. Naging shiny, bouncy. At talagang nakikita niyo yung may talaga changes. Yan yung hair niya kanina, guys. Okay, thank you for watching. God bless you all.